Kamusta mga drawing? Alam nyo bang hindi pa natatapos yung bangkingan? Dahil nandito na ang isa sa pinakamalupit na merch na pwede nyong masuot. Kasama natin ang Debalaker na isang international motorcycle group na against sa mga kamote riders. Si Joshua Malaki na sobrang solid na artist ang gumawa ng design para sa shirt. Napakaangas pagsuot mo ito sa ride. Meron itong off-white colorway para aesthetic din tayo. Limited edition lang to at available na ito sa Shopee. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa taplano. So alam nyo na, add to cart na! Hi, I'm Alan and welcome to Di Na To Drawing Podcast episode 52. And for part 3, Maliksi of Philippine Who takes over the interview kasi may engagement ako that day and kailangan ko nang pumunta rin doon. So, selected artists from the exhibit shares their story and inspiration behind their artwork. So, Maliksi, take it away. Okay, we're back. Nawala na ang aking co-host. I had to go to a previous engagement. So, ngayon, we're continuing our introduction of some of the artists ng Baraha Collection. We have with us si Ash, si Deadman, and si Erickson. Everyone, say hi. Isa-isa. Hello. Hi, I'm Ash po. Hello, I'm Deadman. And hello, I'm Erickson. Okay, let's get to know more about our artist. So Ash created a piece na Tree of Spades. Tell us more about yung artistic journey mo, how you got into art, and ano yung art style mo? How would you describe it, yung medium na ginagamit mo and all that? Bali po, nag-start po yung sa art journey ko po nung pandemic po. Kasi po, wala po talaga magawa nun. Tapos po, kaya nag-try po ako. Parang sobrang dami ko po kasing ginagawa. Nagpi-picture din po ako dati. Tapos, tinry ko po mag-focus lang sa isang na kung kaya akong mag-improve. Nag-drawing lang po ako tuloy-tuloy po. Tapos po, nalaman ko po yung sa crypto, mayroon pong mga contest po. Bali po kasi, alam niyo po yung yung sa may Axie po. Mahirap po kumuha ng manager. Hindi ka po makapasok doon sa Axie. So, ang ginawa ko pong way para po mapansin po ako nung manager. Sumali po ako sa art contest nung nalo po ako. Nakakuha po. Tapos namatay po yung game ng Axie na Timing. Perfect timing. Ay, hindi po yun. Tapos po, ayun. Bali, nag-ano pa po ako. Nag-drawing po. Sumali na lang po ako na sumali ng contest. Tapos po, napunta po ako ng
Filipino Artist Guild. Tapos po, nakilala ko po doon si Ate Agatha. Tapos si Ate Agatha po yung nag-introduce sa akin sa Crypto Art PH po. Tapos po, ngayon yung medium ko po is nag-try din po ako ng iba't ibang medium bago po ako makapunta doon sa art style ko na mga geometric shapes po, tsaka po mga iba't ibang color. Bali, nasa Solana po ako ngayon, doon po talaga ako nag-drawing. Tapos yun po. Ay, ano pa, follow-up. How would you describe yung, I mean, anong software ang ginagamit mo? Anong, in terms of yung pagka-digital niya? Okay po. So, nagdo-drawing po ako. Nag-start po ako na mag-drawing sa cellphone lang po. Daliri Gaming. Tapos po, IBIS Paint lang po yung gamit ko. Tapos po, during the process po, yung mga funds po na nakukuha, nakapag-ipon naman po para makabili po ng tablet. Tapos doon na po ako nagdo-drawing ngayon. Pero IBIS Paint pa rin po yung gamit ko po. Ano? IBIS Paint po. I miss Paint. Okay. Thanks. Uy, may bago kaming merch para sa mga mahilig mag-drawing. We're bringing back Baybayin na isa sa mga OG ng ancient scripts. In collaboration with Lloyd Zapanta, isa sa mga baybayin gods at type artists dito sa Pinas. Pag suot mo to, parang nagiging kapartner mo na ang kasaysayan. Make your ancestors proud. I-represent ang atin pero make it aesthetic. Makabayan pero drip. Meron itong 2 colorways, black and white shirt. Available na ito sa Shopee para kaya mo na bumili at the palm of your hands. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Adudu karte! Si Deadman. Hello po, ako po si Deadman. So, digital artist and animator. So, nag-start yung journey ko, pandemic din actually. Pero nagdo-drawing na ako before, medyo traditional. So, nabalik lang yung passion ko, pandemic era. So, ayun, nag-start ako dahil na-discover ko yung Aswang Tribe. Ayun, shoutout Aswang Tribe. Ayun, sila yung nag-fund sa akin na magtuloy-tuloy as artist. Tapos sila rin yung nag-push sa akin. Ayun, nagtuloy-tuloy siya. Nag-start akong mag-produce ng digital artworks. Ayun, naging featured artist nila ako. Ayun, ang art style ko is mainly... Art style ba ako? Basta I revolve around using skeletons. Tapos, ano siya, parang contrast siya ng black and white tas colored. So, mainly ang topics ko is about human life, emotions, gano'n. Tapos parang yung artworks ko based din mostly sa experiences ko sa buhay. So, ayan. Ang medium ko is digital. I use Photoshop tapos After Effects sa animation. May medyo anong process mabigat na process in terms of animating from the... Yes. Medyo mabigat siya and medyo matagal. Kaya, sorry po, matagal po talaga ako mag-produce ng art. Every 3 months, ganun. And last question. Anong tribe mo sa Aswang? Manananggal. Manananggal. Good. Ano siya, it's a NFT project in Aswang. So check it out. Okay, next naman si... I'm Erickson. Ay, Erickson. Okay. So, Started my digital art journey noong 2016. Gamit yung Android phone na 4-inch Cherry Mobile na basag ang screen. And yun, sinurvive ko yun kasi something na nag-enjoy ako doon. Then, syempre hindi naman kayang sustain sa pagdi-digital art. And nag-work ako, nagtrabaho, then nagkaroon ng pandemic. Yung pandemic, doon ko na-discover pa yung bukod pa sa digital, meron pa akong ibang pwedeng gawin. Like nag-drawing ako ng traditional, sa lapis, ballpen. Then, saka ako na-discover yung, same kami niya siya, Axie. Pero sa ano naman, kay Sir Luis Binaventura, Crypto Pop Art Guild. Ayan. And dahil doon malaking opportunity yung binigay nila sa akin kasi ini-introduce nila ako sa NFT. And kundi dahil kay Sir Luis, siguro wala din ako ngayon dito kasi siya talaga yung pinaka-reason yung bakit ako napunta. Tsaka yung
gadget na gamit ko na cellphone is na-upgrade ko into tablet. And into tablet, na mamonetize ko yung mga gawa ko hanggang sa kahit pa paano nakakasurvive yung pagiging full-time artist ko. And yan. Well, congratulations for being a full-time artist. Alam ko mahirap. mahirap na mahirap. yan. Mahirap na masaya. Oo, exactly. Tell us more about ngayon yung mga napili nyo na piece. Let's start with Ash. Ang pinili mo is Three of Spades. Can you tell us more about ano yung konsepto ng yung piece? Bali po kasi yung artwork ko po na Three of Spades po. Bali, naisip ko po yun. Kaya po ganyan yung kulay niya kasi po, di ba po baraha. Tapos circus po, parang ganun po. Yung mga clown-clown po, yung clown po makulay po siya. Kaya po, ganun po yung ginawa ko dun sa card ko po. Tapos, bali, wala po siyang yung psychological meaning or deep meaning. Parang gusto ko lang po i-express yung sarili ko na sa mundo po ng mga baraha is parang gamble nga po, mga ganun po. Follow-up question. Ano yung pinakamalaking sugal mo in terms of pursuing art as something na mas full-time or something na mas sa buhay mo, mas significant sa buhay mo? Ano yung pinakamalaking gamble para sa iyo? Ano po, yung pagdodrawing po talaga, sugal po talaga siya sa akin. Kasi parang doon ko po, bali, ayun po yung nagtawid sa akin ng college po. Tapos bali, fourth year na po ako, incoming fourth year na po ako. Nag-start po ako, wala po akong parang, hindi po ako makapag-enroll kasi po wala akong pang tuition. Tapos po, dahil po nagdo-drawing ako, tinuloy ko po, sabi ko, nagdo-drawing ako ngayon, pag may kinita, ipang babayad ko. Tapos kung hanggang saan yung marating ko, doon na lang kung hanggang saan marating. Hanggang ngayon po, di naman po ako pinapabayaan ng mga artworks ko po. Yun nga lang po, sipag lang po talaga. Kasi pag nag-stop po ako, sino po tutulong sa akin, ganun. Improvements po talaga kasi pag hindi ka po nag-improve, di mo po ginalingan. Ayun nga po yung bread and butter mo, but di ka po mag-e-effort dun. Kaya po, ayun po talaga yung pinakamalaking sugal ko, yung pagdodrawing ko po. Kasi hindi ko naman po alam kung may benta ako kinabukasan. Yung iba ko, parang dati po, gagawa po ako ng mga 10 artworks, isa lang po dun yung mabibenta. Tapos po, ayun, kaya po ngayon, kahit po gumawa ng maraming art, okay lang po sa akin. Tapos po, sobrang bonus po talaga sa akin kung makakabenta po ako. Ayun. Kasi ini-enjoy mo naman in the first place. So, Opo. parang bonus na rin na... Tsaka masaya po siya kasi po, sa art po kasi parang kapag nag-register na po siya sa'yo, skill mo na po siya, hindi na po siya basta-basta mawawala sa'yo. Kaya yung improvements mo po, mag-stay naman po sa'yo yun improvements mo. Kung ba't mo po titipirin yung sarili mo sa mga learnings na kaya mong i-adapt kung para sa'yo din naman po yun. Yeah. So, kumbaga, investment pa rin siya. Opo. Hindi lang siya basta pag hindi nabenta, wala nangyari. Hindi Kasi yung skill level mo, nag-level up ka, kumbaga, kung RPG Opo. game siya. Pag hindi po nabenta, portfolio po. Ganun po. Yun. Thanks very much, Ash. Deadman, ikaw naman. You made 4 of clubs. Meron ka bang concept na Yes, before itong mga past few months, very relevant sa akin yung 444. So, angel number. Ayan. So, pinili ko agad 4. Tapos naganap lang ako ng available na slot na number 4. Ayun, clubs. Tapos, nag-research ako sa clubs. Meron parang nakita ko na meaning na about siya sa youth, ganun. Before. Basta yung mga older meanings ng suits. So parang may nakita ko na about siya sa youth and parang growth. So yung piece ko is titled Freedom or Growth. So yun. Sabi nila yung dalawang tao daw dun magjowa. Pero hindi pa magkapatid po yun actually, na bata. Just to be clear. No incest. Magkapatid po yun na bata, yung colored. So ayan, it talks about childlike freedom. So yun, tapos compared sa growth. So parang kasi ako personally parang
wala akong masyadong childhood. So, lagi lang ako sa bahay, ganun. Tapos, ayun, computer. Ayan. Solo ka. So doon ka medyo naging introvert dahil Yes. I can relate. I can relate. I can relate. Ayan, so parang para sa akin, parang na-miss ko yung childhood, like freedom ko. Tapos ayun, so parang ang compensation naman nun is growth. So parang nag-develop yung personal skills ko, personal development. So ayan, parang yung peace ko is parang hindi mo pwedeng pagsabayin yung dalawa in a sense. Parang pili ka na lang kung ano yung mas priority mo, development or growth or childlike freedom kasi usually pag matanda ka na, yan, nag-work ka na. Yung marami ka ng growth pero limited na yung freedom mo sa mundo. So yan. Kamusta mga may hilig mag-drawing? Andito na ang pinaka-inaabangang merch ng Di Na To Drawing. Saktong-sakto ito para malaman mo kung drawing talaga yung tropa mo. Kasama si Ken Zero Art na isang artist at TikTok superstar, siya ang kakolab natin sa design ng pangmalakasang shirt. Meron tayong beige white at emerald green, syempre para may choices kayo. Available na ito sa Shopee para talaga sa mga may hilig mag-drawing, including you. Kada quarter pala ng taon, fingers crossed, pati tuloy ako naging drawing na. Meron tayong artist na i-collab para sa gagawing merch. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay dapat sa papel, hindi sa plano. Add to cart na. Thanks for sharing, David. Erickson. I created poro parts. Una kong kinonsider dito kasi yung magamitin siya as solitaire. Diba sa crypto art page, yung website, and that. And sa paglalaro ng solitaire, wala kang kalaban, which is ikaw lang mag-isa. Kaya yung piece na yun is may title na Are You Looking for the Poro Parts or the Poro Parts is Looking for You. Kasi yung kumbaga sa point of view ng baraha, hinahanap niya rin yung tao maglalaro doon. Kaya ganun yung naisip kong concept na parang gusto kong i-provoke yung thought ng viewers na bakit merong nakalagay na what are you searching for. Kasi meron akong nilalagay na maliliit na mga phrases, mga sentences sa mga gawa ko na gusto ko na mag-reflect din sila kasi sa kanila, sa sarili nila na about dun sa artwork na para din sa alimutan. Okay lang. Watch sa pag self-reflection. Kaya ganun. Yun yung pinaka main point nun. Nung ginawa ko nung merong mata, parang magkabilaan. Parang kahit i-flip mo siya, merong siyang makakita sa'yo. And sa kabilang banda, ikaw yung viewers, makikita mo rin siya. Parang ganun. Kasi pag mata na tumitingin sa mata, it's a two-way street, no? Hindi lang naman ikaw. Parang, Nakakakita rin siya sa'yo, parang bintana niya. ganun. Parang sa point of view nung artwork. Parang ganun. Very nice, tsaka ang lalim. Mga ano naman, top of your head, top 3 artists or influences nyo sa ngayon, na yung top of your head na talagang nag-influence ng iyong artistic style or yung artistic taste. Sige, start. For me, wala naman akong kumbaga, sa lahat na nakikita ko, madalas ako umamis sa lahat eh. Kumbaga wala akong maibabanggit na name. Pero kung meron man isang tao, si Tito Job siguro yan. Yan si Tito Jobet. Yan si Tito Jobet kasi yung paggamit niya ng mga lines, mga details, paano siya mag-shade gamit yung lines. Na kahit na digitalized na yung gawa niya, makikita mo pa rin yung pagkaka-traditional. And ako na nag-mix media din ako na nag-transfer ko digital. Yun din yung inspiration ko yung paano niya ina-approach yung pagta-traditional niya tapos nilalipid niya into digital. Yun. Thank you. ayun pala yun. Emma. Ayun, top 3 artists on top of my head. Tito Jobs, Aswang,
Ano ba? Bipol. Yeah. Bakit si Aswang? Aswang, very influential sa akin kasi yun, siya rin yung nag-push sa akin, siya yung nag-accept sa akin sa tribe. So, ayun, marami rin ako natutunan sa kanya kahit puro shit post siya. Ayun, pero marami akong parang utang na loob ko sa kanya yun. Kaya ako nandito. Ayun, siya yung parang siya yung nagbigay ng spotlight sa akin sa umpisa sa digital art. And si People, bakit naman si People? Bipol, matagal ko na siyang sinusubaybayan actually eh. So, ayun, parang sobrang influential niya rin sa modern era ngayon, sa NFTs lalo. Ayun. Ganda yung niya eh, yung artworks niya kasi usually kahit maraming memes, may meaning eh, may deeper meaning siya. Tapos may mga socio-political issues din siya na tinatakal. Okay, thank you. Ash. Sa akin naman po, si Tormuse po, artist po siya sa Twitter din. Tapos po si Sir Bjorn, tsaka po si Tito Jobs. Unahin na, let's get it out of the way. Bakit si Tito Jobs? Bakit? Dati po nung nag-observe pa lang po ako sa Discord, nakikita ko po yung mga gawa ni Tito Jobs. Yun. Tsaka po work ethic. Mahirap po kasi yun, yung sa akin nga po digital, tapos po line-line po ako. Shape pa po yung ginagawa ko nun. Mahirap na po eh. Matagal na po gawin eh. Lalo pa po kaya yung sa ballpen, tas sobrang tagal po. Tas iisipin mo pa po kung sa kulay, kung paano po yung shade mo po ba, yung stroke dapat pataas o pababa. Mahirap po talaga yun. Tas po kay Sir Bjorn, napapaisip po kasi ako doon, parang abstract, tapos hindi, para may meaning. Parang ako, paano yun? Ang galing kasi parang yung titingin talaga doon sa artwork na yun, pwede nilang gawa ng sarili nilang meaning yung art kapag tinignan nila na ma-resonate nila sa sarili nila. Pero meron pa yon sariling meaning para doon sa gumawa. Bali, gusto kong mangyari yun sa artwork ko. Kaso ang galing talaga ni Sir Bjorn. Tapos po, Tormuse po, bali yung mga details po ng shape lines sa color po. Doon ko po talaga yon na in-inspired po yung sa akin. Kaya ayun po. Okay, thank you. We're gonna wrap it up. Any final messages sa mga start na tayo sa'yo. Sa Mike. Tsaka plug mga social media nyo or kung may upcoming kayo na event na gusto nyo i-share. Ako po ulit si Ash. Artist po ako from Philippines. Kung may nanonood natin sa ibang bansa. Meron yan. Tapos po, wala po akong IG art account pero lagi po ako nasa Twitter. Araw-araw po ako nasa Twitter. Art Tell Story po yung name ko doon. Ash po yung username. Tapos po, lagi po ako nasa Solana. Tapos July 6 po magdadrop yung channel ko po sa Drip House. Pag nag-subscribe po kayo doon, meron pong free na collectibles po and 3 po yun, the common, rare, and legendary. Tapos po, ayun, good luck po sa akin. Thank you. Deadman. Deadman po sa Twitter, Deadman Walking. Ayan. Ayun, future exhibitions and projects, wala pa pwede i-disclose. Supportan nyo rin shoutout ko na rin si Kuya Ramster. Last day niya sa Monday. Last day na exhibit niya sa NCCA. So, drop by kayo kung pwede. Tapos, yung current series ko, ongoing pa rin naman sa foundation. Yung Skin and Bones. Ayun, matagal lang po talaga ako mag-release. Sorry po. Thank you. Thank you. And I'm Erickson. Sa Twitter, pwede nyo kayo follow iSoon. _ tas sa Instagram, iSoon Arts. And meron akong may ginagawang collection sa Ethereum, which is mga series ng GIF, mga animated mixed media na tinransfer ko into digital. And ngayon, isa pa lang yung nandun ko. Ongoing pa. Then, sa Tesos, Tesos is home.
Iba-ibang chain, no? Testo si Zoom. At doon pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung pag-explore and gawa lang ng gawa, tuloy lang tuloy. Okay. Maraming salamat, Ash, Deadman, Erickson. Thanks for sharing art. And we'll be back a little while and we'll just chill out for a while. So thanks again for tuning in. So, that's it. Thank you Maliksi for the interview. Sana marami kayong natutunan dun sa stories ng mga artist natin na talagang nagsikap at di tumigil sa kanilang craft para tuparin din yung mga pangarap nila. Stay tuned for part 4 where we sit down with Hero Granada. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano.